Buwan ng Oktubre 2023, sa loob ng isang tunnel sa kailaliman ng Gaza, ilang mga bihag ng Hamas ang naglilinis ng maruruming banyo na hinang-hina na dahil sa uhaw, gutom at kawalan ng kasiguraduhang makakalabas pang buhay. Maya-maya lang, sa tindi ng kalam ng sikmura, isa sa kanila ay dumukot sa kanyang bulsa, sabay ang pagkuha sa inipong basang toilet paper. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangang kinain nito, maibsan lang ang gutom. Ang taong ito ay isang Pinoy caregiver na isa sa mga nadukot sa pag-atake ng Hamas sa Israel. At ito ang totoong kwento sa kanyang masaklap na pinagdaanan sa kamay ng teroristang grupo. Mr. Good Araw ng Sabado, October 7, isang normal na umaga lamang sana yun para sa Pinoy caregiver na si Gillianor Jimmy Pacheco at ang kanyang inaalaga ang 80 anyos na Israeli senior citizen na si Amitai Ben-Zvi. Ngunit ilang sandali lamang, mga malalakas na putukan at pagsabog ang bumasag sa kanilang tahimik na umaga sa loob ng kibbutz Nir Oz na ilang kilometro lang ang layo mula sa Gaza border. Ang komunidad na ito ay tirahan ng mahigit 400 na Israelis at napapalibutan ng mga farms at factories. Ngunit dahil malapit ito sa Gaza, simula pa noong ito ay naitatag, ilang beses nang inatake ang naturang komunidad ng mga mortar at sniper attacks mula sa militanteng Hamas sa loob ng Gaza. Sa katunayan, simula noong 2008, inatasan ng Israeli Defense Forces ang mga residente ng kibbutz Nir Oz na sa gabi gawin ang pagha-harvest ng kanilang mga gulay upang mas mababa ang tsansang matarget sila ng mga Hamas snipers mula sa Gaza. Noong 2030 naman, isang tunnel ng Hamas na galing sa loob ng Gaza ang natagpuan sa loob ng komunidad, kaya nagpatayo ang IDF ng mga self-contained bomb shelters para sa kaligtasan ng mga sibilyan na nakatira dito. Naglaan din ng security force ang gobyerno at mga residente rito, ngunit walang anumang klaseng paghahanda ang makakapigil sa paghahasik ng lagim ng Hamas noong araw ng October 7. Nung marinig ni Jimmy na papalapit na sa bahay ng amo niya ang puwersa ng Hamas dahil sa lumalakas na putukan ng baril, agad siyang nagpadala ng mensahe sa kanyang asawa sa Pilipinas at sinabing alagaan mo ang mga bata, itago mo yung kinita kong pera dito sa Israel para sa kanilang kinabukasan. Sumigaw ang kanyang amo na tumakbo ka na, iligtas mo ang sarili mo. Ngunit bago pa man siya makatakbo, nasa harapan na nila ang mga miyembro ng Hamas, sabay ang pagtutok sa kanila ng baril. Matapos nito, sa harap mismo ni Jimmy ay walang awang binaril ang Israeli niyang alaga kahit wala itong kalaban-laban sa mga puwersa ng Hamas. Ang akala ni Jimmy na ito na ang katapusan niya at ang tanging nasa isip niya sa mga oras na yon ay hindi na niya makikita pang muli ang pinakamamahal na asawa at 3 mga anak na umaasa sa kanya sa Pilipinas. Ayon di umano sa isang miyembro ng Hamas na siya ay isang sundalo, sabay ang pagtutok ng baril sa kanyang ulo. Sa isang iglap, kinalabit ng terorista ang gatilyo ng baril niyang dala sa tabi mismo ng tenga ni Jimmy hanggang sa maubos nito ang bala sa magazine. Ito na raw ang pinakanakakatakot na sandali sa kanyang buhay. Imbis na patayin, dinukot si Jimmy ng Hamas at binitbit pabalik ng Gaza. Hindi raw niya akalain na binuhay pa siya ng Hamas, ngunit sa puntong ito ay may malaking hamon siyang kakaharapin dahil hindi biro ang naging sitwasyon ng lahat ng hostages na dinukot sa araw na yon. Kasama na riyan ang posibilidad na isang araw ay papatayin sila ng mga miyembro ng Hamas at hindi na nila makikita pang muli ang mga mahal sa buhay. Na-identify di umano si Jimmy ng kanyang asawa na si Clarice Pacheco sa isang video na kumalat na kitang-kita ang pagdala sa kanya ng Hamas papuntang Gaza. Sa unang 2 linggo ng kanyang pagkahuli ay inilagay siya sa isang kulungan. Sa loob ng mga panahong ito, tila mababaliw di umano siya sa kawalan ng magawa at kawalan ng kasiguraduhan kung ano ang sasapitin niya sa mga darating na araw. Palagi raw niyang tinatanong ang sarili kung bakit siya dinukot at ikinulong ng Hamas. Ano ang nagawa niyang kasalanan sa kanila? Matapos ang 2 linggo ay inilipat siya kasama ng iba pang Israeli hostages sa isang underground tunnel. Dito ay inaatasan silang maglinis ng 7 napakaruming kubeta na sobra daw nakakadiri sa dumi. Dahil wala raw gas na pangluto sa loob, tanging maliliit na hati ng tinapay lang daw ang ibinibigay sa kanya para kainin sa buong araw. Ngunit hindi yun sapat, kaya dinadahan-dahan ni Jimmy ang pagkain nito. Ang tubig naman daw na pinapainom sa kanila ay napakaalat, kaya naisip niyang wala na siyang tsansang makakauwing buhay dahil sa iniinda niyang sakit sa kidney. Ayon sa tansya ni Jimmy, aabot sa 40 meters ang lalim ng pinagdalhan sa kanilang tunnel kung saan palaging moist o basa ang paligid kaya mahirap di umunong matulog. Sa tuwing nababanyo naman siya ay kailangan pang magpaalam sa mga terorista
At dito ay inaabutan siya ng maliit na peraso ng toilet paper kung saan hindi niya ginagamit at tinatago lang daw niya sa kanyang bulsa. Ginagawa raw niyang pantawid gutom ang toilet paper sa pamamagitan ng paglublob nito sa moist sa dingding ng tunnel hanggang sa mabasa, tsaka niya kinakain. Ganyan daw siya kagutom sa loob ng tunnel. Ayon kay Jimmy, hindi raw siya handang iwanan pa ang kanyang mga anak. Kahit daw aabutin siya ng 10 taon sa loob, ay gagawin niya ang lahat upang mabuhay, makita lamang silang muli. Palagi lang daw siyang nagdadasal na makakabalik siya sa kanyang pamilya, gaano man katagal. At matapos nga ang ilan pang linggo sa loob ng tunnel, nagulat na lang siya ng isang araw, sinabi ng isang miyembro ng Hamas na ililipat sila sa ibang tunnel, kaya dali-dali niyang kinuha ang isang plastic bag na may lamang toothbrush, isang t-shirt at isang short pants na siyang tanging gamit niya bilang pampalit sa buong panahong nasa poder siya ng Hamas. Nang makuha niya na ang bag, agad raw nagsalita ang isang terorista na kunin mo rin ang higaan mo at unan, tsaka sila lumipat ng ibang lugar. Kinabukasan, sinabihan di umano siya at ang iba pa mga bihag na itapon na ang kanilang higaan at unan at linisin ang tunnel na kanilang hinigaan. Agad silang sumunod sa utos ng Hamas at matapos nilang gawin ito ay sinabihan silang maglakad. Napaiyak raw si Jimmy nang makitang papalabas na sila ng tunnel at sa unang pagkakataon matapos ang mahigit 1 buwan ay nakakita na rin siya ng sinag ng araw at nakahinga ng preskong hangin. Sa pagdating nila sa labas, siya raw ay napaluhod, sabay ang pasasalamat sa Panginoon. Maya-maya ay sinundo na sila ng isang sasakyan at dinala sa isang lugar na puno ng media, kasabay ang ibang Israeli at Thai hostages. Nung na-turn over na sila sa mga sundalong Israelis, ay dinala sila sa ospital upang ma-check up at dito na siya nagkaroon ng pagkakataong makausap ang kanyang misis. Sa ospital ay pinuntahan siya agad ng 2 anak ng Israeling matanda na kanyang alaga at emosyonal ang 2 anak nang makita siyang muli. Dito ay sinabi niya ang huling mensahe ni Amitai Ben-Zvi para sa 2 lalaking anak na sina Aido at Gilad at sinabing mahal na mahal niya ang mga ito bago siya walang awang binaril ng Hamas. Matapos ang ilang araw ay makikitang pinapalakpakan pa si Jimmy ng staff ng ospital sa oras na siya ay na-discharge. Sa ngayon, sinisikap ng OWA na makakauwi si Jimmy at makapiling ang pamilya sa Pilipinas bago pa man sumapit ang Pasko. Ang naging masaklap niyang karanasan sa kamay ng Hamas ay mapapalitan na rin ng saya sa wakas sa piling ng kanyang pinakamamahal na asawa at anak. Bukod kay Jimmy Pacheco, isa namang babaeng OFW sa Israel na si Noraline Babadilla ang napalaya na rin ng Hamas noong huling linggo ng November. Kaya wala nang ni isang Pinoy ang naiwan sa mga hostages na nasa poder pa ng Hamas. At ito ay isang magandang balita para sa ating bayan, lalo na ngayong magpapasko na. Samantala, hindi tulad nina Jimmy at Noraline, mapalad namang nakaligtas sa kasamaan ng Hamas ang isa nating kababayang caregiver noong October 7. At ayon na rin mismo sa ulat ng Frontline Pilipinas, isang Pinoy ang nagkwento sa kung paano niya natakasan ang biglaang pag-atake ng Hamas sa Be'eri, Israel. Mamamataan sa video, nalula ng iba't ibang mga sasakyan ang mga armadong militante na rumoronda sa paligid ng naturang lugar. Matapos ang pananalasa nila ng karahasan sa lugar sa kasamaang palad, 4 sa ating mga kababayan ang nabawian ng buhay ayon sa Department of Foreign Affairs. Sina Paul Castelvi na isang caregiver na taga Pampanga at 2 pang hindi pinapangalanang mga OFW. Naging biktima rin ang isang Pinay nurse na tinuring pang bayani dahil sa hindi pag-iwan nito sa kanyang binabantayang pasyente kahit napaparating na ang mga miyembro ng Hamas. Ayon sa kaibigan ni Paul na isa ring caregiver doon sa Israel na si Joey, kaliwat kanan ang pagsabog na nagbibigay ng mataas na tensyon at takot sa kanilang lugar. Animoy isang tagpo raw yon na sa isang masamang bangungot mo lang makikita at mararamdaman. Ayon kay Joey, nang marinig nila na papalapit na ang mga kasapi ng Hamas, inaya niya raw ang kanyang inaalagaan roon na Israeli na magtago sa loob ng isang bomb shelter o safe room sa bahay. Ngunit tumanggi ang kanyang inaalagaan at sinabing isalba na lamang niya ang kanyang sarili. Sa paglock raw ni Joey ng safe room, dose-dose ng terorista ang nagsipasukan sa bahay ng kanyang inaalagaan. Matapos raw patayin ng mga Hamas ang kanyang amo, pinipilit pa raw buksan ng mga terorista ang pinto ng kanyang safe room. Sa kanilang pagpupumilit, pinupukpok, binabaril at sinisipa ng mga Hamas members ang pintuan ng safe room para lamang masiguradong walang makaligtas. Dagdag pa ni Joey, naririnig pa raw niyang binuksan ng mga Hamas fighters ang refrigerator ng kanilang bahay at kumain pa umano sa loob. Nang ma-realize daw ng mga Hamas members na hindi nila kayang buksan ang pinto ng safe room, sinunog na lang daw ng mga militante ang kabuuan ng kanilang bahay upang masigurong tepok ang lahat ng kanilang biktima. Hanggang kalaliman ng gabi, tinitiis ni Joey ang init at usok na pumapasok sa safe room buhat ng pagsunog ng mga Hamas militants ilang oras na ang nakakalipas.
Ilang sandali pa, ilang mga malalakas na boses ang kumakatok sa safe room at tinatanong kung sino-sino ang nasa loob. Sa pag-aakalang bumalik ang mga Hamas attackers, hindi umiimik si Joey at madiin lamang ang kanyang kapit sa pinto. Ilang sandali pa, isang malakas na putok mula sa baril ng mga Israeli forces ang nagbukas sa pinto ng safe room. Bagamat ligtas na mula sa kapahamakan si Joey dahil sa kanyang pagkapit sa pinto, nadaplisan ng bala ang ating kababayan dahil ano pang isugod siya sa pinakamalapit na pagamutan. Bagamat nasa mas mabuti ng kalagayan si Joey, 3 pa sa ating mga kababayan ang hindi pa rin malinaw ang sitwasyon at kasalukuyang pinaghahanap ng mga Israeli authorities. Handa naman raw ang gobyerno ng Pilipinas na sagutin ang pagpapauwi ng mga kababayan nating naging biktima ng karahasan ng Hamas sa bansang Israel. Bagamat maraming naging biktima ang Hamas sa pag-ataking ito, sa susunod na kwento ay sila naman ang naisahan ng isang Israeli na ginang na dinaan sa diskarte at dunong ang kanyang naging survival story. Kagigising lamang noon ng 65 anyos na si Rachel Edry nang biglang may pumasok na 3 Hamas militants sa kanyang bahay na may dalang matataas na kalibre ng baril at pampasabog. Ngunit imbis na tumakbo at matakot, kalmado niya itong winelcome sa kanyang tahanan at inalok na makakain at Arabic tea. Dahil dito, sumagot ang isang miyembro ng Hamas. Pag sinalin sa Tagalog, ang sabi ay, "Naalala ko sa iyo ang aking ina." Sagot naman ng ginang, "Tama ka dyan. Talagang katulad ako ng iyong nanay. Tutulungan kita, aalagaan kita. Anong kailangan mo?" Tugon ng ginang. Hindi na niya hinintay pa ang sagot ng mga militante at naglabas siya ng dilatang pinya, Arabic tea at ang gawa niya mismong Moroccan cookies. Habang kumakain ng 3, kumakanta ang ginang ng awiting Arabic at kumanta rin ng mga Hamas ng awiting Hebrew. Pagkatapos kumain, inabutan niya ito ng Coke Zero, ngunit ayon sa kanila, mas gusto nila ng regular na Coke. Kaya agad siyang naghanap sa kanyang stockroom at pinainom sa mga militante. Kalmadong nagpasalamat at nagpaalam ang mga kalalakihan at iniwan nila na hindi sinaktan si Rachel Edry. Halos 20 oras siyang nagtago sa kanyang kwarto habang naririnig niya ang tuluyang pagbababaril ng mga militante sa kanyang mga kapitbahay. Saka pa lamang siya na i-rescue ng kanyang anak na pulis at dinala siya sa isang hotel sa Tel Aviv, Israel at doon pansamantalang pinatira. Patunay lamang na nananaig pa rin ang kabaitan sa gitna ng karahasan. Dahil dito, isa si Rachel sa mga survivors na kinita ni US President Biden sa kanyang pagbisita roon. Ngunit di naman kasing swerte ang naranasan ng magkasintahan sa susunod nating kwento. Buti na lamang, mas nanaig ang pagmamahal at katapangan ng isang ama na siyang nagligtas sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Sina Neta Portal at ang boyfriend nitong si Santiago ay piniling manirahan sa Kibbutz Kfar Aza bilang paghahanda sa kanilang planong pagpapakasal at pagkakaroon ng sariling pamilya. Tulad ng iba, ang Kibbutz Kfar Aza ay 1.5 kilometro lang ang layo mula sa Gaza border at pinili na magkasintahan na manirahan dito dahil sa malawak at preskong kapaligiran nito na malayo sa gulo ng dati nilang syudad na pinagtatrabahuan na Tel Aviv. Ngunit pagsapit ng October 7, nagising sila sa malalakas na putok at pagsabog na umalingaw-ngaw sa buong kibbutz. Rinig nila na isa-isang niraratrat ng mga militante ang bawat bahay at sigurado sila na papalapit na ang mga ito sa kanila. Sumilip ang magkasintahan sa labas kung sino ang maaaring tumulong sa kanila, ngunit wala silang nakitang ni isang Israeling sundalo o pulis. Dito ay napagtanto ni Neta na ang tanging makakapagligtas lamang sa kanila ay ang amang pulis na 6 na taon na niyang hindi nakakausap dahil sa naging hinanakit nila sa isa't isa sa pag-iwan nito ng kanyang ina nung siya ay teenager pa lamang. Sa loob ng bahay, agad siyang nagpadala ng mensahe sa ama na kapag sinalin sa Tagalog ay, "Papalapit na po sila. Ilak mo ang pinto," tugon ng kanyang ama. "At please, sumagot ka." Ngunit hindi pa man siya nakakasagot uli sa text, biglang may nagpaputok na Hamas galing sa labas at agad tinamaan si Neta kaya napabulagta ito sa sahig. Dito ay sumigaw na si Santiago na, "Neta, tumayo ka! Tatakbo tayo! Kung hindi ka tatayo, mamamatay tayo dito." Dali-dali silang lumabas ng likuran ng bahay at nagtago sa ilalim ng mga basura na nakaimbak sa kanilang likuran. Dito ay nagpadala siya uli ng mensahe sa ama na siya ay nabaril. "Tulungan niyo po ako," ayon sa kanya. "Pupuntahan kita," tugon ng ama. Ayon sa ama ni Neta na si Shimon Portal, tila huminto raw ang tibok ng kanyang puso nang mabasa niya ang mensahe ng anak na siya ay nabaril. Kaya agad itong dinrive ang sasakyan at dali-dali itong pumunta sa kibbutz ng anak na halos 30 minuto rin ang layo mula sa kanyang kinaroroonan.
Pagdating niya pa lang, agad na siyang sinalubong ng bala mula sa mga AK-47 ng 4 na mga nakakitang Hamas fighters. Nagkapalitan sila ng putok at sa sobrang pagmamadali, hindi masigurado ng ama kung may tinamaan ba siya sa mga kalaban. Dahil ang tanging nasa isip lamang niya ay makarating sa bahay ng anak ayon sa lokasyon na ibinigay nito sa WhatsApp. Buti na lang at narating niya agad ang bahay at laking gulat niya na sunog na ito. Agad siyang pumunta sa likuran at doon niya nga nadatna ng anak at kasintahan nito. Kaya dali-dali silang tumakbo palayo sa lugar. Sa kanilang pagtakbo, di nila mabilang ang dami ng wala ng buhay na katawan na nakakalat sa paligid ng kibuts. Tagumpay silang nakalayo mula sa mga armadong Hamas militants at agad na idala sa ospital si Neta. Sa ngayon, siya ay nagpapagaling at ayon sa kanya, kailangan daw durugin ng Israel ang Hamas dahil sa ginawa nito sa mga inosenteng sibilyan na katulad niya. Patunay lamang ang kwentong ito na hindi kailanman mababawasan ang pag-ibig ng isang ama para sa kanyang anak, gaano man kalaki ang hinanakit nito sa isa't isa. Bagamat hindi naman naging mabagal ang pagkilos at pagresponde ng Israeli authorities para ipagtanggol at i-rescue ang kanilang mga mamamayang nangangailangan, hindi pa rin sapat ang kanilang efforts upang protektahan ang kabuuan ng kanilang bilang. Isang patunay na lamang ang sitwasyon ng isang 16-year-old na binatang, si Rottern Mathias. Ang pamilya Mathias ay biktima rin ng coordinated attacks mula sa Hamas noong mga unang araw ng Oktubre 2023. Sa isang biglaang pagkakataon, ang mga magulang ni Rottern ay napatay habang sinusubukang barikadahan ang kanilang bahay upang magsilbing pananggalang laban sa karahasan ng mga Hamas attackers. Ayon mismo sa panayam kay Rottern, pinilit daw ng mga Hamas members na pumasok sa kanilang bahay. At nang makapasok ang mga ito, ay agad nilang niratrat ang kanyang ama at ina, ngunit hinarangan ito ng kanyang ina, kaya siya ang unang napuruhan. Nang makita nila ang dugo ang mag-asawa ay agad naman silang naghagis ng pampasabog upang masigurong patay na ang dalawa bago umalis at tumungo sa susunod nilang biktima. Dagdag pa ng binata, ang huli raw ng mga salitang narinig niya mula sa kanyang ama ay nasabugan ng kamay ko, wala na ang mama mo. Ngunit dahil may banta pa rin ng mga terorista sa paligid, napilitang magkubli sa safe room si Rottern at nag-send ng mga mensahe gamit ang WhatsApp sa kanyang mga ibang kamag-anak at kaibigan na nagsasabing tulungan niyo ako, patay na ang mga magulang ko, sorry. Matapos na isend ang mensahe, wala na raw ibang ginawa ang binata kundi magdasal na magdasal para sa kanyang kaligtasan. Ayon sa kanyang lolo na si Aylan Trowen, sinisigurado raw ng mga Hamas na napatay nila ang lahat ng kanilang mga nakakainkwentro. Matapos ang mga paunang pagraratrat at pagpapasabog, binabalikan raw umano ng mga ito ang mga nauna nilang pinuntahan at sinusweep ang area kung saan may mga posibleng survivors na nagtatago saan mang sulok ng kanilang mga bahay. Matapos mag-sweep, susunugin raw nila ang bahay ng kanilang biktima upang masiguro na walang ni isang tsansang makatakas ang mga natitirang Israeli na naghihintay ng tulong mula sa mga otoridad. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.